Naku, mamaya na ho natin pasadahan yang interview na yan itong si former Senator Greg Honasan diyan kay Cesar Chavez. Unahin na ho muna natin itong napakagandang mensahe nitong si Ma'am Sara Geronimo sa kanyang konsyerto ho siguro ito mga kababayan. Kasi pagka nagsalita na itong mga artista na to, yung mga ika nga internet personalities, yung mga influencer kung tawagin, yung influencer ng mga ordinaryong Pilipino yung mga pinapanood ng mga kabataan, napakalaki hong impact niyan sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Panoorin ho natin mga kababayan, isiningit ho niya itong ano na to kumbaga inadlib ho niya yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa na itinugma ho niya doon sa kanyang kantang ikot-ikot lang. Totoo naman ho mga kababayan, yun ho talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Kahit na sa mga nakaraang administrasyon. Ano ho tayo nasa isang cycle ho tayo na maghahalal tayo ng isang leader na kung saan meron na umpisahan, ipagpapatuloy na lang tapos babalik na naman tayo sa korupsyon. Ngayon, pagka naupo si BP Sara, kahit pa paano aayos, tapos pagkaalis si BP Sara, yun na naman, mayroon na naman mambubudol na makakaupo. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito kay Ma'am Sara Geronimo. Okay? Grabe Parang panduloko sa bansa natin. Naku po. Pinaikot-ikot lang tayo. Tama na. Yan, tama na. Di naman po lingid sa kalaman natin na napakaraming nangyayaring kaguluhan, kasinungalingan, panduloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, I don't want to put the pressure on you, ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag tayo mawalan ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlad din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Kasi sa amin pong kumbento sa Mount Banahaw, kumakatok po yung mga espiritu sa mga Amen! Kailangan na po natin magkaisa. Maging liwanag po tayong lahat. Pag tayo pong lahat ay liwanag na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso, matutunaw po ang dilim. Sa kaya po, ang hinihiling ko po sa inyo ay unconditional love. Mahalin po natin si BBM. Biktima po talaga siya ng kadiliman. Biktima siya ng Bakit po ang BBM dito? papaalisin na natin siya. Bakit po ang BBM? Ano po nangyari? Kahit po iba, kasi siya din nila. Duterte kami! Bakit tayo ay Marcos, resign! Resign! Hindi kami ikot! Hindi siya biktima! Si Marcos nambibiktima! Mali ang sinasabi nito! Mali na!
Marcos! Kailangan malaman ng katotohanan. Alam parang katotohanan ng palaya sa iyo. Hindi siya biktima. Siya ang biktima. Sa'yo! Ikaw! Lumayas ka na! Tama na. Sige na. Kaibigan ka pala. Utang ina, walang gamit. Nanay, mother. Kasama niyo po ako. Biktima tayo na. Hindi po ako nagkamali. Ang sinasabi ko po, lahat po tayo ay biktima ng demonyo. Lumutang na po ang hell. Kailan ang paalisin natin si BBM sa Malacanang? Sino po kasama niyo, sister? Sino kasama niyo po dito? Mag-isa lang po ako. Saan po kayo galing? Missionaries of the Divine Healer po ako. Galing po ako sa kumbento ko sa Mount Banahaw. Anong pangalan niyo po? Ako po si Mother. Bongo. Ang pangalan po niyo? Maraming Pilipino. Alam niyo po ang turo po sa Biblia. Alam ko. Galing ako sa kumpento. Mahal tayong lahat. Ano pong pangalan niyo? Tama na. Mother Mary Floyd. Tama na po, sister. Hindi niyo ako pwede. Kasi nagiging mas matindi kayo. Ba't niyo ako pinatitigil? Kasi po alam po ninyo, mainit ang dugo namin kay Marcos. Ganito. Si Marcos. Naiintindihan natin si nanay. Iwanan na lang natin siya. Alisa tayo dito. Hayaan natin siya magsalita. Halina. Huwag natin ulit. Ano kasi galit? Hayaan natin siya ang magsalita. ating paiiwan. Wala po tayong mariresolve. Ilayo mo na lang. Kasi baka... Ilang taon na po kayo? I'm 60. Balik na doon! Balik na tayo, balik na! Puta! Parang tanga lang yan! Sige na! Balik tayo doon! Puta na mga kahit tanga dito! Punta po ako dito mag-isa. Ang sinasabi ko po sa inyo, magmahalan po tayo despite differences. Ang solusyon po ay unconditional love. Paalisin po natin ang dapat paalisin. Yes, ako po yung unang nagsasabi, paalisin na sa Malacanang si BBM. Parang awa mo BBM, Lisa Araneta, umalis na kayo sa Malacanang. Kasi biktima kayo ng malaking sindikato para pahirapan ang Pilipinas. Hindi po tayo dapat naghihirap. Hindi po dapat naghihirap ang mga Pilipino. Look at this. 1986 ganito na ang nangyari. Bakit meron na naman ganito? Andun po kami sa 1986 revolution. Nakipaglaban po kami sa mga katangke para po makamit natin ang kalayaan. Bakit meron na naman ganito? That's why I support Duterte. Umiiyak po ako na ang Pangulong Duterte nasa Hague. Umiiyak po ako na kinakalaban natin ang katotohanan. I know the truth. Tingnan niyo po sa Facebook ko. Araw-araw I am posting against this administration. Ay, alam ko marami ang magiging consequence nito. Pero, hindi na po ako after my humiliation. I am not after my personal salvation. Salvation natin ay nailigtas na tayo ni Jesus Christ. But we have to save our country.
Our country is devastated. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang tangi pong makakaresolve ng issue sa Pilipinas ay unconditional love. Magpakaliwanag po tayo. Alisin po ang puot, galit, hinanakit, sama ng loob. Pinakikinggan po tayo ng mga ina. Pinakikinggan po tayo ng ama. Malinaw na malinaw. Wala po ang pinaglalaban. Hindi kami tanga. Ang ipinaglalaban ko po ay ang Pilipinas. I am for Marcos resign. I am for Marcos resign. BBM, you better get out of Malacanang. BBM, you better resign. Hirap na po ang mga Pilipino. Ako na po ang nagsasabi. The religious institution, all religious institution, nananahimik lang po yan. Pero, ang kailangan po natin, totoong kalayaan. Kalayaan na po sa puot, galit, hinanakit, sama ng loob. Lahat po ay may puot, galit, hinanakit, sama ng loob na. Kaya tayo lalong nagkakaroon ng maraming disaster. Kaya tayo nagkakaroon ng mga sakit karamdaman. Kaya tayo nalilihirapan.